Malakas na sampal ang pinakawalan ni Jessa na dumapo sa pisngi ni Justin nang pigilan siya nito. Nakita niyang naghahalikan ng kasintahan kasama ang kaklase nilang si Neri. Inayos niya ang sarili bago bumalik sa kinaroroonan ng kaibigang si Rosie. Kung hindi lamang kaarawan ng kaibigan, ay hindi siya dadalaw sa pagdiriwang. Agad siyang nagpaalam kay Rosie. Sinabing sumama ang kanyang pakiramdam. Isang linggo nang hindi pinapansin ni Jessa si Justin. Kahit anong pagpapaliwanag ng binata, ay tila bingi lamang ang dalaga. Hinaplos ng binata ang kanyang buhok sabay hinalikan habang nakaupo ito sa silya. Ilang sandali pumasok ang kanilang guro sa silid-aralan, kaya't nagsibalik sa kanilang upuan ang kanyang mga kaklase. Nasa ika-4 na baitang nasa kolehiyo sa kursong journalism sina Jessa. Sinabi ng kanilang profesor na kailangan nilang magsaliksik tungkol sa mga katutubong naninirahan sa liblib na lugar na malayo sa kabihasnan. Kailangan nilang idokumentaryo kung ano ang paraan ng pamumuhay ng mga katutubo at paniniwala ng mga ito. Ang sino mang may pinakamagandang paksa ay magkakaroon ng parangal at mapapasama ang kwento sa isang sikat na telebisyon at may tatala sa isang magazine. Nasabi ka mag-aaral ang marinig ang sinabi ng kanilang guro. Hinati sila sa 6 na grupo sa pamamagitan ng pagbunot ng numero. Masayang iwinagayway ni Neri ang maliit na papel. Number 3 here, my dear classmates. Napabuntong hininga si Jessa nang makita ang numero na kanyang nakuha. Hindi sila maaari magpalit sa iba nilang kaklase dahil nailista na ng kanilang guro ang kanilang numero matapos nila itong mabuksan sa harapan nito. Sa gayon ay maiwasan ang pagpili ng magiging kagrupo. Napakagat-labi si Neri nang malaman ng mga kasama niya sa proyekto si Justina. Ngunit napaismi dito nang lumapit si Jessa sa kanila at tahimik na ipinakita ng dalaga ang hawak nitong papel. OMG! Masaya na sana eh. Kaso may asungot pang napasama sa grupo. Kung asungot lang ang pag-uusapan, siguro ikaw yun. Sa ating 5 parang wala ka namang magiging ambag eh. What did you say? Tumahimik ka na lang pwede? Or else ano ha? Paduguin ko pa yung bibig mo eh, makita mo. Walang kahantong-hantong gagawin natin kapag hindi tayo mag-uusap ng maayos. So sabihin mo sa isa riyan na mag-cooperate, hindi puro kaartehan at kalandian ang aatupagin. Makaasungot akala mo kung sino, sapakin ko pa yan eh. Jess, mamaya mag-usap tayo about personal issues natin, pwede? Ngayon, tungkol sa topic natin sa gagawin nating research. Pilit na pinapakalma ni Jessa ang sarili na masabunutan si Neri. Siya ang nakatoka sa editing dahil magaling siya sa pag-e-edit ng larawan. Si Matt at Lucas sa pagkuha naman ng video. Samantalang si Justin naman ay sa pagtatala ng mga impormasyon. O ikaw girl, anong maiaambag mo? Okay, ako na sa panggas natin. At iba pang expenses. Saan mang lupalop ng daigdig tayo makarating? Wala ka naman nun eh. Basta magtulungan na lang tayo sa project na to. Dapat yung kakaiba at hindi pangkaraniwang storya. Game ako dyan, my love. Basta kasama kita, wala talagang problema. Just shut up, okay? Kung ano man na nangyari sa atin noon, it's just a simple kiss at lasing tayo noon. Wala nang ibig sabihin pa. Napairap si Neri sa binata at pasalampak na napaupo sa kanyang silya. Panay sulyap ito kay Jessa habang sinusuyo ng binata. Ngunit nanatili itong walang imik. Agad na nag-impake ng mga dadalhing gamit si Jessa. Pinaalalahanan siya ng ina na mag-ingat sa pupunta nilang lugar, lalo na't wala silang masyadong alam at kakilala roon. Madalas siyang nagdadala ng mga gamot sa tuwing pumupunta sa malayong lugar. Iniabot sa kanya ng ina ang maliit na buntot ng page dahil alam nitong sa kabundukan ang pupuntahan ng anak. Nay naman, dadalhin ko pa talaga to.
Kaya nasasabihan na ako ng mga kaklase kong weirdo eh. Dahil sa kung ano-ano ang nakikita nilang dala ko. Dati buntot ng langis. Ngayon buntot na naman ng pagi. Napasimangot ang dalaga habang nakaharap sa ina. Ngunit iginiit ni Aling Medi na dapat niya yung dalhin sakaling may masamang nilalang na makaharap. Maaga siyang gumising upang maghanda sa kanilang pag-alis sapagkat maaga sila magkikita-kitang 5. Sa gayon ay hindi sila abuti ng dilim sa daan. 6:00 pa lamang ng umaga, nadidinig na niya ang busina ng kotse sa tapat ng kanilang bahay. Napasilip siya sa bintana. Naaninaw niyang kumakaway si Justina, kaya't dali-dali niyang kinuhang mga gamit at nagpaalam sa kanyang ina. Handa na ba ang lahat ng gagamitin natin? Yung camera nyo? Oo, kaya pumasok ka na ng kotse. Kinuha ng binata ang mga gamit ni Jessa at inilagay sa kotse. Nagtama ang kanilang paningin, ngunit agad namang binawi yun ng dalaga. Batid ng binata na hindi pa siya napapatawad ni Jessa, kaya ganoon na lamang ang pag-iwas nito sa kanya. Tahimik na nilalakbay nila ang daan patungo sa bahay ni Neri. Malayo pa lamang ay nakikita na nilang nakaabang ito sa gate. Bit-bit ang malaking maleta. Anhimoy magbabakasyon ito sa dami ng dalang gamit. Oh, bakit ang laki ng maleta mo? Parang 1 taon ka ron ah. My gosh! Konti pa nga lang to eh. Basta tabi tayo mamaya ha. Doon ka na sa front seat. Huwag nang makulit. Napili nilang idokumentaryo ang kasaysayan o kwento ng mga katutubong higaw noon na naninirahan sa kabundukan ng Lanao. Mahigit 4 na oras ang kanilang biniyahe bago nakarating sa Lanao mula Iligan. Kinukunan nila ng litrato ang bawat lugar na kanilang nadaraanan. Ilang sandali may napansin silang 2 lalaking naglalakad. Kaya't agad na tinanong ni Justin kung mga katutubo ang mga ito. Ako pala si Salug. At ito naman ang nakababata kong kapatid na si Kahel. Mga katutubong higawnan kami. Wari nila'y kasing edad lamang nila si Salug. Samantalang si Kahel ay mas bata ng ilang taon sa kanila. Pati puno ang pangangatawan ni Salug dahil batak sa pagtatrabaho sa bundok. May daladalang mga halamang gamot ang mga ito na siyang nakaagaw ng pansin kay Jessa. Maaari ba namin kayong kunan ng litrato? Kailangan po namin para sa aming pagsasaliksik. Napangiti ng bahagya ang binata at napatitig sa dalaga. Napansin na Justin ang pasimpleng pagsulyap ni Salug kay Jessa kahit hindi na ang dalaga ang kausap nito. Kaya't nilapitan niya si Jessa. Kunwari tinitignan ng kuhang litrato nito sa kamera. Nakiusap sila sa magkapatid na kung maaari sumama sila sa mga ito dahil gusto nilang malaman kung ano ang pamumuhay ng mga katutubong higaw noon. Ayos lang naman. Katunayan marami rin mga turistang napapagwi sa aming lugar. Talaga ba? Ilang oras naman ang lalakbayin patungo sa tribo ninyo? Mga 3 oras. No problem. May sasakyan naman kami eh. 3 oras na lalakarin. Hindi makakapasok ang sasakyan doon. What? 3 hours? Are you kidding? Girl, bundok to. Hindi mo lang pinuntahan natin. Kaya huwag kang umarte riyan. Kung gusto mo, maghintay ka na lang sa sasakyan. Shut up! My gosh! What if tubuan ako ng varicose vein sa kalalakad? Eh di huwag kang sumama. Tapos. Shut up, bitch! Hindi naman ikaw ang kinakausap ko, no? Alam ko na kung saan tutubo ang varicose vein. Sa bunganga mo dahil sa kaartihan mo. Napairap si Jessa. Sabay na natatawa na makitang hindi maganda ugaga si Neri sa pagbitbit ng mga gamit nito. Dagdagan pa ng mataas na takong na suot nitong sapatos. Baka abutan pa tayo ng dilim sa daan. Kaya tayo na sa aming tribo. Dito na lang sa sasakyan. Itatabi na lang natin. Naunang maglakad si Kahel habang ikinukwento nito ang tungkol sa kanilang lugar. Naging kabuhayan nila ang turismo. Ngunit naging madalang na lamang ang mga turistang napapagawi sa kabundukan dahil sa insidenteng naganap ilang taon nang nakakalipas. Siniko ni Salug ang kapatid, kaya't bahagya itong napatigil sa pagsasalita. Anong insidente? Maaari ba naming malaman?
May natagpo ang mag-asawang dayuhan na walang buhay. Sino ang pumatay sa kanila? Marahil mga rebelde. O maaari ding aswang. Aswang? Sa panahong ito nagpapaniwala pa kayo sa aswang? Hello? Modern na ang panahon ngayon, no? Siguro sa adik maniniwala pa ako. Hindi ka naman pinipilit na maniwala. Che! Isa ka pang weirdo. Bagay ka talaga sa mga ganitong lugar. Ang twist pa nito, ikaw pala ang aswang. Napahalakhak ng malakas si Neri. Ilang sandali pa'y natisod siya sa nakausling ugat ng puno. Sinabihan siya ni Kahel na hinaan umano nito ang boses dahil baka may mabulabog itong mga engkanto. Kung hindi aswang mga engkanto naman, my gosh! Hindi kami pumunta rito for that kind of elements. Ilang sandali na pahinto sila sa isang maliit na kapilya. Luma na at sira na rin ang ilang bahagi ng dingding. Inilibot ni Jessa ang kanyang paningin at kinuna ng litrato ang bawat sulok. Gayon din ang ginawa ni na Lucas at Matt. Napatigil si Matt sa kanyang kinatatayuan nang mapansin ang mabalahibong paa ng tao na nakuna ng kanyang kamera sa labas ng kapilya. Tinatakpan ng dahon ng isang paa nito, ngunit malinaw na nahagip ng kamera ang isang paa. Pinakita niya kay Lucas. Ngunit sinabi ng binata na marahil anino lamang yon ng sanga o mga dahon. May mga Kristiyano rin palang naninirahan dito sa Lug. Meron naman kaya nagpatayo sila ng kapilya. Kaso nga lang buhat nang mamatay si Padre Lino. Wala nang paring muling nagmimisa rito. Hanggang sa masira na tong kapilya. Kahit hindi man kami Kristiyano, ginagalang namin ang kanilang reliyon. Karamihan dito sa Lanao, mga Muslim. Mga 70%. Lumapit si Justin sa kinaroroonan ng dalawa nang mapansin na malalim na ang pinag-uusapan ng mga ito. Pasimple niyang binigyan ng tubig si Jessa. Baka nauuhaw na ang dalaga. Salamat, pero mamaya na lang. Hindi pa ako nauuhaw eh. Kanina mo pa ako hindi kinikibo eh. Lahat na lang nang i-offer ko sa'yo, inaayawan mo. Gawin na lamang natin ang dapat nating gawin. Huwag nang haluan pa ng personal, maaari ba? Napabuntong hininga na lamang ang binata at pinisil ang pisngi ng dalaga. Batid niyang hindi pa napapawing inis nito sa kanya kahit ano pang suyo niya. Lumapit naman si Neri sa binata at niyapos ito sa bewang. Kung ayaw niya sa'yo, pabayaan mo siya. Akala mo kung sino maganda. Nandito naman ako eh. Sexy and pretty. Bitiwan mo nga ako, Neri. Pwede ba lumayo ka sa akin? Ang init-init eh. Naiinitan ka? Samantalang gusto mong yumakap sa babaeng yan? Bakit ba gustong-gusto mong ipagsiksikan ng sarili mo sa babaeng hindi naman kagandahan? Napataas ng kilay si Jessa na mapalingon sa babaeng kasama. Pinipigilan lamang niya ang sarili na sapakin ng babae dahil sa kaartihan at kalandian nito. Bumalik na lamang siya sa pagkuha ng mga litrato sa paligid. Nakaagaw ng kanyang pansin ang baliktad na krus na nakasabit sa dingding. Kaya't agad niya yung kinunan ng litrato. Ilang sandali inayos niya yon. Ngunit biglang umihip ang malakas na hangin dahilan ng pagkahulog ng kahoy na krus sa sahig. Bahagyang kinilabutan ng dalaga at taimtim na nagdasal. Napansin niya sa lugang takot sa mukha ni Jessa kaya't nilapitan niya ito. Ayos ka lang ba, Bini-Bini? Paalala ko lamang sa inyo, huwag kayong maglalakbay dito sa kabundukan na walang kasamang naninirahan dito. Sapagkat sadyang mapanganib sa mga dayuhang katulad nyo. Sa tuwing sasapit ang dilim, hindi lamang ang mga katutubo ang umaaligid sa kabundukan. Meron din masasamang nilalang. Nagkatinginan na magkakaklase sa sinabi na salug at naging interesado sa gagawin nilang kwento na may halong misteryo at kababalaghan. Di ba gusto nyo namang gumawa ng kakaibang kwento? Ito na oh, katulad sa horror movies na bigla na lamang may susulpot na mga zombie, vampira o witches. Huwag mong gawing katatawanan ng mga katulad nila dahil totoo sila. Whatever! Malayo pa ba tayo sa tribe nyo? Malamok na kasi eh. Isa't kalahating oras pang lalakarin natin. My gosh, pagod na ako.
Kailan pa bang matatapos ang lakaran na to? Itiko mo kasi ang bibig mo. Mabilis kang mapagod dahil sa kakaputak at karereklamo mo. Nakakarindi na kaya yung boses mo, girl? Ilang sandali may narinig silang mga kaluskos sa paligid. Kaya't napasiksik sa kilikili ni Kahel si Neri. Maya-maya'y napatili siya dahil sa gulat nang biglang lumabas sa mayayabong na damuhan ng isang baboy ramo at gusto silang sugurin ito. Gamit ang sibot ay inambahan ito ni Salug, kaya't natakot ang baboy ramo at kumaripas ng takbo palayo. OMG! Ano ba yan ang asim? Wala bang tubig sa inyo kaya't di uso ang ligo? Naduduwal pang sambit ng dalaga. Hindi na lamang pinansin ni Jessa ang kaartihan ng babae. Ngunit lihim siyang natatawa sa reaksyon nito. Naririnig din niya ang usapan nila Lucas at Matt na marahil baboy ramo lamang ang nakunan nila sa kamera. 5:30 na ng hapon nang makarating ang grupo sa tirahan ng mga katutubo. Naabutan nilang may pagdiriwang na dinadaos. Naririnig nila ang tugtog ng musika gamit ang kulintang at kudyapi. Anong klaseng sayaw ba ang sinasayaw nila? Yan ang sayaw ng sagayan. Tradisyonal na sayaw ng pagpapakasal. Bilang pagpapakita ng katapangan at pagmamahal ng lalaki sa isang babae. Ang galing naman. Napakapalad ng isang tao na maikakasal sa kanyang minamahal. Napapikit pang napatingala si Jessa habang pinapantasya na siya ang sinasayawan ng sagayan. Bahagyan niyang iminulot ang kanyang mga mata nang hawakan ni Justine ang kanyang mga kamay. Gusto mo sumayaw rin tayo, kasabay nila? Ang sayaw na yan ay puno ng pagmamahal. Hindi ordinaryong sayaw lamang. Pinakilala ni Salug at Kahel ang kanilang mga bisita sa kanilang mga kasamahang katutubo. Malugod silang pinatuloy ng mga katutubong higaw noon sa kanilang tribo. Nakisiyaw na rin sina Matt at Lucas dahil tinuruan sila ng mga katutubo. Naaaliw at natatawang nanonood si Jessa habang sumasayaw ang kanyang mga kaklase. Bahagyang sumagi sa kanyang imahinasyon na siya'y sumasayaw kasamang taong mahal niya na nakasuot ng malong, habang nalak at putong naman ang damit ng lalaki. Pinipilig-pilig niya ang kanyang ulo nang sumagi sa kanyang imahinasyon ang blankong mukha ng kanyang kabiyak. Halika, sumayaw rin tayo, Jess. Tingnan mo, aliw na sina Lucas at Matt. Kayo na lang. Dito na lang ako. Galit ka pa ba sa akin? Sorry na, babe. Yung nangyari sa amin ni Neri, lasing ako noon. Aaminin kong nadala ko sa panunukso niya, kaya nahalikan ko siya. Pero hindi na ulit mangyayari yon dahil na-realize ko na ikaw ang mahal ko. Ganun lang pala kadali na matukso. Hindi mo makontrol ang emosyon mo, ganon? Kaya nga sorry na, babe. Hindi ka naman nagsusorry dahil nagsisisi ka. Ginagawa mo yan dahil nahuli ko kayo upang maibsan ang guilt na nararamdaman mo. Diba dati ko pang sinasabi sa'yo na kapag may nagustuhan kang iba, sabihin mo ng maaga. Huwag mo lang akong gawing tanga. Naiintindihan naman kita eh. Hindi naman ako ganun kasama para ipagkaitang kalayaan mo. Sorry, babe. Alam kong hindi ganun kadali na mapatawad ako dahil sinira kong tiwala mo. Pwede bang bigyan mo ka ng pangalawang pagkakataon para iparamdam at ipakita sa'yo na ikaw ang mahal ko? Hindi umimik si Jessa sa sinabi ng binata. Kaya nagpatuloy siya sa panonood ng sayawan. Ilang sandali lumapit si Kahel at tumabi sa kanya. Ipinakita ng binatilyo kung paano patugtugin ang instrumentong kudyapi kay Jessa. Nagpaturo siya kay Kahel at napapangiting pinatugtog ang instrumento. Bagamat patuloy pa rin siyang tinitignan ni Justine. Labis na nasaktan si Jessa na makita nakikipaghalikan sa ibang babae si Justine. Bumalik ang sakit na kanyang naramdaman, kagaya ng iniwan sila ng kanyang ama at sumama sa ibang babae. Nasaksihan ni Jessa kung paano nasaktan ang ina, kahit lihim itong umiiyak gabi-gabi. Nangako ang kanyang ama na babalikan siya, ngunit lumipas lamang ang 10 taon ay hindi niya muling nakita ang ama. Tanging sa kwento na lamang ng mga kaibigan nito, kaya't nalalaman niya ang tungkol sa buhay ng ama. Masaya na umano itong namumuhay kasama ang babaeng ipinagpalit sa kanila at may 2 anak na rin.
Hindi na lamang hinanap ni Jessa ang ama, kahit nangako itong babalik. Labis siyang nasaktan sa pangako ng ama na hindi natupad. Kaya gano'n na lamang ang naramdaman niyang sakit nang malaman niyang niloloko siya ni Justina. Bukod pa sa nakita niyang pagtataksil ng kasintahan, nalaman niya mula sa matalik niyang kaibigan na si Rosie na ilang beses na nitong nakikitang magkasama sina Neri at Justina. Nakita niyang magkasama rin ang dalawa sa sinihan ilang buwan na ang nakakalipas. Nakunan pa ng litrato ni Rosie at pinakita sa kaibigan na magkahawak kamay pa sina Neri at Justina. Hindi niya pinaalam kay Justina kanyang natuklasan dahil gusto niyang siya mismo ang makahuli sa panlolokong ginagawa ng kasintahan. Ilang sandali pa, tinawag na sila ni Salug upang maghapunan. Sariwang pananim ng mga gulay ang inihain ng mga katutubo sa hapagkainan. May mga alagang manok at itik rin ang mga ito. Ayon kay Salug, kung masipag lamang sa kabundukan ay hindi magugutom ang sinuman. Ibang-iba sa pamumuhay sa lungsod. Halos lahat ng gamit at pagkain ay binibili. Matapos kumain ay sinamahan sila na Salug sa bahay na kanilang tutuluyan. Nakilala nila si Nana Diway na siyang may-ari ng bahay. Malinis at may kanya-kanyang kwarto ang bisitang gustong mamalagi roon. Gawa sa nipa ang bubong. Ang dingding naman ay mula sa kahoy na mulave at kawayan. Napakaaliwalas at malamig ang loob ng bahay. Salug, maraming salamat sa pagtanggap niyo sa amin dito. Walang anuman binibining Jessa. Masaya kami magkaroon ng bisita. Lalo na kasing ganda mo. Ang layo mo nga dun sa isang babaeng kasama niyo eh. Puro kulirete ang muka. Nako, wag mo na nga akong bulahin. Pwede ko bang malaman kung anong nangyari o ikinamatay ni Padre Lino? Para kasing nakaramdam ako ng kakaiba sa kapilya. Tila may kung anong misteryo ang naroon eh. Hindi pang karaniwan ang ikinamatay ni Padre Lino. Isa ako sa nakasaksi kung paano siya pinahirapan ng mga pumaslang sa kanya. Hindi man ito pangkaraniwan sa iyong pandinig. Ngunit sadyang nangyayari binibining Jessa. Jessa na lang ang itawag mo sa akin, Salug, para hindi ka na mahirapan pa. Napangiti ang binata habang kaharap ang dalaga. Ngunit hindi maikubli sa mukha nito ang puot at lungkot habang ikinukwento nito ang tungkol sa tunay na ikinamatay ni Padre Lino. Napatingin si Jessa sa kakaibang mga kwintas ni Salug. Iba't ibang klase mga bato at pangil na mga hayop. Ano nga bang sanhi ng pagkamatay ni Padre Lino? Pinatay siya ng mga aswang. At sa mismong mesa ng kapila siya ng mga ito nilantakan. Kitang-kita ko kung paano nila pinagsaluhan ng katawan ni Padre Lino. Wala akong magawa noon. Dahil 13 taong gulang pa lamang ako ng panahon yon. Hanggang ngayon tila sariwa pa sa aking gunita ang pangyayari. Kahit hindi ako Kristiyano, naging malapit ako kay Padre. Dahil sa tuwing magmimisa siya, ilan lamang ang nagsisimba. Napapahinto ako sa tuwing napapadaan ako sa kapilya. Madalas ay binibigyan niya kami ni Kahel ng pagkain. 5 taong gulang pa lamang si Kahel noon. Mula noon napapadalas na kami sa kapilya kasama ni Padre. Hindi naman niya kami pinipilit na magsali ng reliyon dahil nirerespeto niya ang paniniwala namin. Maging ang ibang mga Muslim na naninirahan dito sa kabundukan, naging kaibigan ni Padre. Dahil marunong siyang makisama at mabait siya sa amin. Kaya ganoon na lamang ang paghihinagpis namin nung malaman ang kalunos-lunos na nangyari kay Padre Lino. Tama naman si Padre. Respeto ang kailangan upang magkaintindihan. Napakapalad yun na kami ni Kahel ang naabutan niyo sa daan. Hindi lahat ng naninirahan dito sa kabundukan at kagubatan ay mga katutubo. May mga tribo at grupo na hindi pangkaraniwan. Mga kanibal sila, Jessa. Hindi lamang mga laman ng hayop ang kanilang kinakain, kundi maging ang laman ng tao. Maniwala ka man o hindi, totoong may mga aswang. Kaya huwag kang basta-basta mamamasyal o pupunta sa mga lugar na hindi mo kami kasama. Nagkukunwari silang kabilang sa tribo ng Higawnon, Teduray o Marawnon upang makapambiktima sila. Dinadala nila ang kanilang mabibiktima sa kanilang kuta kung saan ginagawa nilang pagkain. Totoo? Sa tingin mo, nanganganib din ang buhay namin dito? Narito kayo sa tribo namin, kaya't hindi namin kayo pababayaan, lalo na ang kagaya mo. Napatitig si Jessa sa mukha ng binata.
Bahagya siyang napalunok ng sariling laway nang mapansin ang maamo nitong mukha. May hahalin tulad niya sa wangis ng namayapang aktor na si Rico yan. Wala lamang itong dimple. Ilang sandali hinawakan ng binata ang kanyang kamay at ibinigay ang batong mutya ng water lily sa dalaga. Napamangha si Jessa sa batong kulay rosas. Kumikinang pa ang nasa loob ng bato. Batong mutya ng water lily yan, Jessa. Natagpuan ko sa ilog ang mutya, kaya ginawa kong kwintas. Gusto kong ibigay sa iyo yan. Dahil ramdam ko ang busilak mong puso. Naramdaman ko rin ang bigat na iyong dinadala. Ngunit pinipilit mong kayanin ang lahat. Sa takdang panahon, batid ko maghihilom din ang sugat sa iyong puso. Salamat sa napakagandang regalo na to. Ngayon lamang ako nakakita ng ganitong klaseng bato. Isuot mo yan. Ililigtas ka niya mula sa panganib. Samahan mo ng pananampalataya sa Poong lumikha. Dahil ang lahat ng mutya ng kabutihan ay siya nagbibigay sa amin. Galing si Salug sa angka ng mga manggagamot na mga katutubong higaw noon na tinatawag na mabalian. Kaya maalam ito sa panggagamot at pamamaraan. Tulad ng paggamit ng ritual at seremonya sa pagpapagaling ng may sakit. Pagmamasahe, paggamit ng tradisyonal na paraan ng paghawak at pagbibigay ng panalangin. Sila ay mga animismo na naniniwala sa taglay at kapangyarihan ng kalikasan. Gayunpaman, dahil sa impluwensya ni Padre Lino sa kanila, ay naniniwala sila na anumang nilikha sa mundong ibabaw ay nilikha ng Poong may kapal. Bagamat naghahasik ng lagimang puwersa ng kadiliman, kaya't kinakailangan na paigtingin ang pananampalataya at lakas ng kalooban upang magapi ang masasamang nilalang. Ikinuwento ni Salug sa dalaga ang buong detalye tungkol sa pagkamatay ni Padre Lino. 12 taon na ang nakakalipas. Malalim na ang gabi nang makaramdam ng hindi pangkaraniwang kaba si Salug. Sumasagi sa kanyang isipan si Padre Lino. Dahil anak siya ng mabalian, may kakayahan at nakakaramdam siya ng mga pangitain. Lihim siyang lumabas ng kanilang dampa habang mahimbing na natutulog ang kanyang mga magulang at 3 kapatid. Nagising si Kahelki at magkasama nilang tinahak ang madilim na daan patungo sa kapilya. Sa daan pa lamang ay naririnig na nila ang takbuhan sa mga mayayabong na damuhan. Kaya't ganun na lamang ang kanilang pag-iingat upang hindi sila makita ng mga nilalang na umaaligid sa paligid. Nasa likod ng kapilya ang silid ni Padre Lino kung saan ito nagpapahinga. Akmang kakatukin na sana nila ang pintuan. Ngunit bukas yun at may bahid ng dugo sa siradora ng pintuan. Ilang sandali pa'y naririnig nila ang ungol ng isang tao na animoy humihingi ng tulong, kasabay na nagdadasal. Naririnig din nila ang mga boses na nagsisihagik-gikan. Ilang sandali pa'y malakas na pumalahaw si Padre Lino. Mula sa siwang ng dingding, kitang-kita ni Salug kung paano dukutin ang tinatawag na tareted na aswang ang tiyan ng pare. Hinila nito ang bituka ng biktima at inihagi sa mga kasama nitong animoy gutom na gutom. Pinagsaluhan nilang lantakan ang laman loob ni Padre Lino. Tumalilis ng takbo si Kahel at Salug upang humingi ng tulong sa kanilang mga katribong higaw noon. Nadadapa pa ang magkapatid dahil hinahabol sila ng mga tareted na aswang. Hanggang sa makarating sila sa kanilang bahay at humingi ng saklolo sa kanilang mga kasamahan. Nang makarating sila sa kapilya, ay tanging mga bahid ng dugo at damit na lamang ng pare ang natira. Natitiyak nilang dinala ng mga tareted na aswang ang katawan ni Padre Lino sa kanilang kuta at doon ipinagpatuloy ang pagsalo-salo. Simula noon ay naging mapagmasid at handa ang mga higaw noon sa muling paglusob ng mga tareted na aswang. Ang mga tareted na aswang ay matatagpuan sa Marawi. Mga normal na tao ang mga ito tuwing umaga. Palakaibigan lalo na sa mga dayo. Ngunit tuwing sasapit ang gabi, ay lumalabas ang kanilang bagsik at tunay na anyo. Matipuno ang katawan ng mga ito. Bilugan na mapupulang mga mata. May matatalas na mga ngipin at mabalahibo ang balat. Kinatatakutan ng malakas na tawa ng mga ito. Madalas may dalang tadtaran at matalim
na ginagamit nila sa paghiwa ng katawan ng kanilang biktima. Huwag ka mag-alala. Narito kami sakaling lumusog muli ang mga aswang na yon. Matagal na rin silang hindi nagpapakita, kaya huwag ka matakot. Sige, good night, Salug. Salamat ulit sa kwintas na to, ha? Napangiti ang binata bago lumabas ng bahay. Sinundan siya ng tingin ng dalaga at bahagyang hinaplos ang mutyang kwintas na iniregalo sa kanya. Nagulat siya nang biglang sumulpot sa kanyang harapan si Justin. Wala pa tayong isang araw dito, pero napapansin kong gusto ka na ng salug na yon. Nagkamabutihan na nga kayo eh. Napakamalisyoso mo. Palibasa, gawain mo kasi. Lalaki ako, Jess, kaya't alam ko kung may gusto ang tao o wala. Sa titig pa lang niya sa'yo, ang lagkit na eh. Ewan ko sa'yo. Matulog ka na nga. Kung ano-ano pang lumalabas sa bibig mo eh. Yang kwintas na yan, sa kanya ba nang galing? Grabe naman, ang bilis ha? Inirapan ng dalaga si Justin at pasalampak na napaupo sa kanyang higaan. Hindi na niya pinapansin ang binata kahit nagsasalita pa ito. Inayos na lamang niya mga gamit at muling tinignan ang mga kinunang litrato sa kamera. Bahagya siyang napasulyap kay Justin na nooy namumutawi ang inis sa mukha nito. Justin, posible kayang may mga aswang na naninirahan dito sa bundok? Oh, bakit mo naman naitanong yan? Hindi ka ba kinuwentuhan ng Prince Charming mo? Tama na nga yung galit-galitan mo. Seryoso ako. Ano bang sabi ng kaibigan mo? Ang tagal nyo nga magkwentuhan. Nakakahiya na nga makisabay sa inyo eh. Meron daw dito. Kaya kung maaari, huwag tayong maghiwa-hiwalay upang ligtas tayong makauwi matapos ang documentary na ating gagawin. Napansin na Justin ang pag-aalala sa mukha ng dalaga. Kaya't umupo siya sa tabi nito at kinausap si Jessa na mahinahon. Marahan niyang hinawakan ang kamay ng dalaga at pinisil. Sa gayon ay maibsan ang pangambang nararamdaman nito. Makakauwi tayo ng ligtas. Kung totoong may aswang man, di lalaban tayo. Basta huwag kayong lumayo ng walang kasama. Hindi natin kabisado ang lugar kaya't mapanganib. Tsaka, sabihan mo yung mahadera mong jowa ha, o anumang tawag mo sa kanya, sakaling kung ano man ang gagawin. Hindi naman kasi yun nakikinig eh. Hindi ko siya jowa. Aaminin ko for fun pero walang pagmamahal. Kaya sorry dahil nasaktan kita. Tanga na kung tanga. Nadala ako sa tukso kaya't pinatulan ko siya. Kahit pagtabuyan mo pa ako, mahal pa rin kita, Jess. Gusto ko lang muna ng space. Ang sakit lang kasi dahil nagtiwala ako sa'yo. Pero sa isang kending lang niya, bumigay ka agad. Oo, aminado ako na hindi ako sexy at maganda katulad ni Neri. Na may pagmamalaki mo sa iyong mga barkada. Hindi ako trophy girlfriend. Kaya nagawa mong matukso sa iba. Pigil ang mga luhang sambit ng dalaga. Ayaw niyang makita siya ni Justin na sobrang apektado sa ginawa nitong panloloko sa kanya. Mababanagang lungkot sa mga mata ng binata habang nakikinig sa sinasabi ng dating kasintahan. Hindi man niya nakikitang umiiyak si Jessa. Batid niyang labis niya itong nasaktan. Dahil hindi may kubli sa mga mata ng dalaga ang sakit na nararamdaman. Sige na, matulog ka na. Maaga pa tayo bukas. Good night. Basta kapag may kailangan ka, gisingin mo lang ako. Huwag mong sabihin na hindi ka maganda dahil ikaw ang nakilala kong babae na maganda na sa panlabas na anyo at may mabuti pang kalooban. Tumango si Jessa sa binata bago sinarado ang pintuan ng silid. Inayos niya ang mga gamit at muli niyang naalala ang buntot ng pagi na pinadala ng ina. Kinuha niya yon at inilagay sa backpack. Sakaling kakailanganin niya ay madali lamang niyang makuha. Isa rin yung gamit na panlaban sa mga aswang. Ilang sandali pa'y may narinig siyang mga yabag sa paligid. Mahigpit niyang hinawakan ang buntot ng pagi, sakaling may aswang na umaaligid. Naririnig niya ang mga katutubo na nagsilabasan sa kani-kanilang tahanan. Sumilip si Jessa sa siwang ng dingding na kawayan. Naaninaw niyang may mga dalang sibat ang mga kalalakihang higaw noon at tila may hinahanap sa paligid. Malakas ang kabog ng puso ni Jessa
dahil naalala niyang tungkol sa tareted na aswang na ikinuwento ni Salug. Maya-maya'y nagsibalik na rin ang mga ito sa kanilang tahanan. Pagod man sa paglalakbay, ngunit 3:00 na ng madaling araw nakatulog si Jessa. Hawak pa rin ang buntot ng page. Papungas-pungas ng mga matang nagising ang dalaga. Itinago niyang muli ang maliit na buntot ng page sa kanyang baga bago sumilip sa labas ng silid. Naririnig niya ang boses ng kanyang mga kasama, lalo na ang nag-iinarteng si Neri. Lumabas siya ng silid upang maghilamos. Mula sa bintana'y naaninaw niyang paparating ang binatang si Salug na may dalang pagkain. Napangiti ito sa kanya at pumasok sa bahay na kanilang tinutuluyan. Biglang naibuga ni Jess ang tubig na kanyang minumumog nang makita ang mukha ni Neri nang napalingon siya sa kanyang likuran. Namumula ang pisngi nito dahil sa kagat ng mga lamok. Buisit ng mga lamok to! Sa sobrang pagod ko, hindi ko na malaya na pinapak na nila ang pisngi ko. My gosh! Ang pangit na tuloy tignan ng mukha ko. O ikaw, bruha ka? Anong tinitingin-tingin mo? Nandilat ang mga mata ni Neri nang makitang natawa si Jessa nang makita siya. Inirapan niya ito at pinagpatuloy ang paglalagay ng face cream sa kanyang mukha. Oh, bakit ang aga-aga nagsisisigaw ka? Yang bruha na yan pinagtatawanan ako. Anong pinagtatawanan? Naghulat lang ako, no? Ano kasing nangyari sa mukha mo? Che! Akala mo concern. Deep inside natutuwa sa nangyari sa mukha ko. Huwag ka na nga magbait-baitan dyan, nakakainis eh. Magandang umaga sa inyo. May dala pala akong pagkain. Luto ni Nana Diway. Halina kayo para makapag-agahan na kayo. Tumango si Jessa sa binata nang tumingin ito sa kanya. Mababanag ang pagkairita sa mukha ni Justin nang mapansin ang malagkit na tingin ni Salug sa dating kasintahan. Hindi may kubli na nagsiselo siya, ngunit wala na siyang karapatan na sabihan si Jessa na lumayo kay Salug dahil hiwalay na sila. Matapos na kumain, ay nagiya si na Lucas at Matt na mamasyal sa paligid, kaya't sinamani na Salug at Kahel ang kanilang mga bisita. Napadpad sila sa talon. Malinis at malamig ang tubig, kaya't agad na nagtampisaw sina Lucas at Matt. Maging si Neri naligo kasama ang dalawa. Kinuna ng video at mga litrato ni Jessa ang magandang tanawin, maging ang paliligo ng kanyang mga kasama. Ang ganda dito, no? Payak lang ang pamumuhay, ngunit masaya. Sana wala na lang aswang na umaaligid sa paligid. Sa gayon, wala nang takot ang mga taong pupunta at makakatuklas sa napakagandang lugar na to. Matagal na rin hindi bumabalik ang mga aswang na pumatay kay Padre. Marahil nasa ibang lugar na sila. Ngunit may sinabi si Kahel na may natagpo ang mag-asawang dayuhan na walang buhay sa daan, diba? Kailan nangyari yun? Oo. Mga 5 taon nang nakakalipas. Matapos nun naging tahimik na rito. Sana hindi na sila bumalik, no? Masayang naligo sa talon sina Matt at Lucas. Maging si Neri naaliw na rin. Hinila pa nito si Justin upang siya'y samahan. Ayaw pa sana ng binata, ngunit binasa niya ang lalaki. Jess, halika na! Maligo ka na rin dito! Mamaya na. Kukunan ko na lang kayo ng picture at video para sa documentary natin. Pangiting kinuna ng video ng dalaga ang masayang paliligo ng mga kaklase sa talon, maging ang paligid. Lahat ng anggulo'y kinukunan rin niya ng litrato. Ilang sandali pa ay napatigil siya na mahagip ng kamera ang 4 na kalalakihan na nakatayo sa batuhan sa gilid ng talon. Nanlilisik ang mga mata ng mga kalalakihan at marumi rin ang mga damit. Nakatuon ang pansin ng mga ito sa kanila. Salug, may mga tao ron! Bulalas ng dalaga at itinuro ang mga lalaking kanyang nakita. Sinabihan ni Salug ang kapatid na umahon na sa tubig, maging ang kanilang mga kasama. Ayaw pa sanang umalis ni Neri, ngunit hinila siya ni Kahel at sinabihang may mga taong nagmamasid sa kanila. Ano ba yan? Kung kailan nag-e-enjoy pa ako eh. Bakit ba? Ano na naman ang problema? Huwag na kasing matigas ang ulo, basta umahon ka na. May mga tao kasing nagmamasid sa atin. Oh, ano naman kung meron? Siguro maliligo rin. Ayaw mo nun, marami tayo rito.
Hindi tayo pumunta rito para magbakasyon. Kaya umahon ka na dyan bago pa kita masapak sa tigas ng ulo mong babae ka. Inambahan ni Jessa na sasapakin si Neri. Kaya't dali-daling umahon ng dalaga sa tubig nang makita ang pagkainis sa mukha ng kaklase. Ay, grabe. Nakabikini pa talaga, ha? Ako. Napansin ni Jessa na tumakbo palayo ang mga lalaki nang makita sila ng mga kasamahan nito. Mga katutubo rin ba sila sa lug? Hindi. Nangangaso siguro. Umuwi na tayo. Pwede ba? Mamasyal na muna tayo. Anong gagawin natin sa bahay? Magmumukmok. Let's have fun. Magsuot ka na nga ng damit. Binabalandra mo na ang katawan mo eh. Hindi ka ba nahihiya? Sabihin mo, ingkit ka lang sa katawan ko. Dahil hindi ka kasing kinis ko. Kanina ka pa ha? Pag hindi ka nagbihis, uupakan na talaga kitang babae ka. Huwag mo akong itulad sa mga taong pinasusunod mo sa mga kagustuhan mo. Kung ayaw mong magbihis o umuwi, edi magpaiwan ka. Tingnan ko lang kung makakauwi ka pa ng buhay. Ano pang pinagsasabi mo? Nababaliw ka na. Kaya kung ano-ano nang sumasagi dyan sa kukoti mo. Pwede bang tama ng bangayan nyo? Aalis na nga tayo rito eh. Yang babae mo kasi, disiplinahin mo. Hindi madalas sa pakiusap. Gusto talaga sa puwersahan. Hinawakan ni Salug ang kamay ni Jessa, sa gayon ay kumalma ito. Inakay niya ang dalaga upang lumayo na kay Neri dahil nakikita niya ang inis nito sa babae. Halika na, Jessa. Susunod na rin yan. Napatigil sila sa paglalakad nang marinig ang nakakapanindig balahibong tawanan na umaalingaw sa paligid. Nagkatinginan ng magkapatid at kinuha ang patalim sa kanilang tagiliran. Ano bang nangyayari? Sino ang mga taong tumatawa? Huwag ka maingay. Marahil bumalik sila upang makapangbiktima uli. Sino? Sila ba ang sinasabi mong tarited na aswang? Haler! Nakikita niyo bang sumisikat ang araw? May aswang ba sa umaga? Hindi na napigilan ni Jessa ang sarili, kaya't nasapak niya ang babae. Ganoon na lamang ang gulat ng mga kasamahan nilang lalaki sa ginawa ng dalaga kay Neri. Sinabi nang huwag maingay eh. Sige, mag-inarte ka at lakasan mo pa ang boses mo. Hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Natameme si Neri sa lakas ng pagkakasapak ni Jessa sa kanya. Napasapusa sa dumurgong bibig at napahikbing napasandal sa dibdib ni Matt. Napatras sa magkakaibigan nang makitang humarang sa kanilang harapan ang mga kalalakihang may dalang mga patalim. Napapangisi pa ang mga ito habang dinuduro sa kanila ang matatalas na mga bolo. Lumapit ang mga kalalakihan sa kanila, ngunit tumakbo sila palayo upang tumakas. Inalalayan ni Salug si Jessa. Napatili si Neri nang bigla itong nadapa, kaya't naabutan ito ng lalaki. Sinabunutan siya nito at dinampi sa leeg ng babae ang matalas nitong patalim. Tulungan niyo ako! Ayoko pa mamatay! Bitiwan mo ako! Natatakot na ang mga kaklase nito. Gusto man siyang tulungan, ngunit sadyang mapanganib ang mga kalalakihan. Hinampas ni Salug ang kamay ng isang lalaki gamit ang hawak nitong patalim. Kaya bahagya itong lumayo sa kanila. Dumampot ng bato si Jessa at binato yun sa lalaking kumakaladkad kay Neri. Tinamaan ito sa noo, dahilan na magkaroon ng pagkakataon ng dalaga na makatakas. Subalit hinataw siya ng lalaki, kaya't nadaplisan siya ng patalim sa paa. Walang sino man ang makakatakas! Lahat kayo'y aming papatayin! Tila naman hidang katawan ni Neri dahil sa takot, kaya halos hindi na niya magawang makahakbang palayo. Dumurugo na rin ang kanyang binti. Hinawakan siya ni Jessa sa braso at inalalayan. Ayoko pa mamatay! Sinong mga pangit at mabahong taong yan? Halika na, Neri! Hanggat may pagkakataon pa! Huwag ka nang marami pang tanong. Basta ang isipin mo, makalayo tayo sa kanila. Nakita nilang dinaganan ng isang lalaki si Justine.
Sinasangga ng sanga ng binata ang patalim na pilit nilalapit ng lalaki sa kanyang leeg. Samantala, pinukpok ni Matt ang bato ang ulo ng lalaki, dahilan na nabaling ang atensyon nito sa binata. Napatras si Matt nang makitang nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin sa kanya at hinataw siya nito ng itak. Mabuti na lamang nakailag ang binata kaya't hindi siya tinamaan. Tumakbo si Kahel patungo sa kinaroroonan ng lalaki at sumampa ito sa likod nito. Pinagtulungan nila Matt na bugbugin ng lalaki hanggang sa mabitiwan nito ang hawak nitong patalim. Nangangatog pa ang kamay ni Kahel nang hatawin niya ng patalim ang lalaking kalaban hanggang sa mawalan nito ng buhay. Nagkaroon ng pagkakataong makatakas sa magkakaibigan mula sa 4 na tareted na aswang hanggang sa mapalayo na sila sa talon. May nakita silang malaking bato kaya't pansamantala silang nagtago roon. Salug, mga aswang ba sila? Tumango ang binata at may pag-aalalang napatingin sa dalaga. Naramdaman pa niya ang habol-habol na hininga ni Jessa na dumadampi sa kanyang tenga. Nagsiksikan sila sa malaking bato, kaya dikit-dikit ang kanilang mga katawan. Ilang sandali naaaninaw nila ang 2 tareted na aswang na naghahanap sa kanila. Napasa po si Neri sa kanyang bibig upang hindi siya makalikha ng ingay sapagkat nakaramdam siya ng hapdi sa dumurugong sugat, kaya patuloy siyang humihikbi. Natabunan ng mga damo ang batong kanilang pinagkukublian, kaya't hindi sila napansin ng mga tareted na aswang. Hindi na malaya ni Jessa na napayakap na siya kay Salug at napasandal ang kanyang ulo sa dibdib ng binata. Bahagya siyang napatingala upang silipin ang mga taong humahabol sa kanila. Di sinasadyang naglapat ang kanilang mga labi na kanya namang ikinagulat. Maging si Salug ay nagulat sa nangyari, ngunit namutawi ang ngiti sa mukha ng binata. Agad na iniwas ni Jessa ang mukha kay Salug, ngunit hindi niya may pagkakaila na nakaramdam siya ng kilig. Hindi ko sinasadya. Pasensya ka na. Mahinang bulong ng binata sa tenga ng dalaga. Nakita ni Justine ang pangyayari, ngunit wala siyang magawa kundi ang lihim na makaramdam na lamang ng selos, kahit hindi sinasadyang maglapat ang mga labi ng dalawa. Naaaninaw ni Salug na napalayo na ang mga tareted na aswang na humahabol sa kanila, kaya't kumawala na sila sa pagkakayakap. Pinunit ni Jess ang laylayan ng kanyang damit at itinali sa dumurugong sugat ni Neri. Masakit pa ba ang sugat mo? Hindi na masyado. Salamat, girl. Nagkatinginan sila nang may marinig na tunog ng tambol. Batid ni Kahel at Salug na napalayo na sila ng tuluyan sa kanilang tribo. Sumilip silang muli sa pinagmumulan ng tunog. Gamit ang videocam, inilagay nila yon sa ibabaw ng pinagtataguang bato at kinunan ng video ang nakita nilang pangkat na naroon sa di kalayuan. Lucas, i-zoom mo para malinaw kung anong kinagawa nila. Bulong ng dalaga sa kaklase. Nagulantang sila nang makita sa videocam na may mga estudyanteng bihag ang pangkat. Nakatali ang mga kamay at mga paa ng mga ito at duguan ang mga katawan. Nanginginig ang mga kamay ni Jessa habang patuloy na pinapanood ang nakunang video. Justin, nakita ko si Rosie at Jeff. Nandito sila. Tulungan natin ang mga kaibigan ko. Mag-iisip tayo ng paraan, Jess. Hindi pwedeng lulusob na lang tayo basta-basta. Tama si Justine. Mapanganib ang mga tareted na aswang. Kitang-kita nila kung paano tadtarin ng mga ito ang laman ng nahuling biktima. Ganoon na lamang ang pagmamakaawa ni na Rosie at Jeff habang umiiyak. Umiiyak na rin si Jessa dahil natatakot sa sasapitin nila sa kuta ng mga aswang. Nakarating tayo sa kuta ng mga tareted. Dito lang pala sila nagtatago. Palipat-lipat sila ng tirahan dahil tinutugos din sila ng mga katutubo. Humingi tayo ng tulong sa mga katribo nyo. Pakiusap, tulungan mo ang mga kaibigan ko sa loob. Malayo nang narating natin. Bihira na lang mga taong napapagawi rito. Ipanalangin natin may papadaan para matulungan tayo. Sa ngayon, tayo muna magtutulungan upang takasan at malabanan ng mga aswang. Sumapit ang dilim. Dahan-dahang tinungo ni Kahel, Matt at Lucas ang kinaroroonan ni Rosie at Jeff.
upang iligtas sa mga ito. Naminog ang mga mata ni Jessa at Neri nang maanino na kinakaladkad ng isang tareted na aswang ang kaklase nilang si Marie. Pinunit ng mga ito ang damit ng dalaga at dinaganan ng pangit na lalaki. Humahalakhak pa ito ng nakakaloko habang pinagnanasaan ang katawan ng babae. Ew! Double kill! Jessa, umalis na tayo rito. Ayoko na ang katulad nila ang magsasamantala sa aking pagkababae. Huwag kang maingay. Dumito ka muna upang magtago. Tutulungan ko sina Justine. Jessa, saan ka pupunta? Huwag mo akong iwan dito, please. Basta huminahon ka. Papalikan kita mamaya. My gosh, hindi lang sila killer, kundi mga manyakis din pala ang mga aswang na yan. Ayoko na rito, gusto ko nang umuwi. Shh! May paparating. Napahalukip-kip sa pinagkukubya ang bato ang dalawa. Naalala ni Jess ang buntot ng pagi sa kanyang bag. Kasing haba lamang ito ng sinturona, ngunit nasisiguro niyang makakasakit yun sa mga aswang. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa pinagkukublyan nang mapansin ng taong lumalapit sa kanila. Pikit mata niyang hinampas ng paulit-ulit ang taong nasa kanyang harapan. Nagulat siya nang bigla siya nitong yakapin, sabay na binulungan. Jess, tama na. Ang sakit. Ako to, si Justine. Bumalik ako dahil may nakita akong aswang na humaharang sa daan. Andun na sina Salug at Kahil, malapit sa kinaroroonan ni Rosie. Sorry. Akala ko kasi aswang ni. Sorry din. Thank you. Sa lahat ng alaala kasama ka. Ay, huwag kang magsalita ng ganyan. Ayoko niyan. Makakauwi tayo ng ligtas. Napangiti ang binata, sabay na hinalikan sa noo ang dalaga. Ilang sandali na pasiksik na naman silang tatlo nang marinig ang humahangos na tareted na aswang malapit lamang sa kanilang kinaroroonan. Pasinghot-singhot pa ito habang palinga-linga sa paligid. Napatili si Neri nang masagi ni Justine ang kanyang sugat, kaya't narinig siya ng aswang. Bumulaga sa kanila ang pangit na lalaki habang nanlilisik ang mga matang nakangisi. Ganun na lamang ang kanilang takot sa maaaring mangyari sa kanila. Dito lang pala kayo nagtatago. Napakagandang mga babae. Itinaas nito ang patalim at akmang sasaksakin nito si Justine. Ngunit malakas siyang itinulak ng binata at pilit na inaagaw nito ang patalim sa tareted na aswang. Ngunit sadyang malakas ang aswang, kaya't tumilapon si Justine nang tadyakan siya nito. Nandilat ang mga mata ni Jessa nang makitang nasakta ng binata, kaya't tumayo siya at paulit-ulit na hinampas ang aswang ng buntot ng pagi. Sinasangga ng aswang ang bawat paglapat ng buntot ng pagi sa katawan nito at nakaramdam din ito ng sakit. Neri, kunin mo ang patalim, bilis! Takot may sinunod ng babae ang utos ng kaklase. Nangangatog ang mga kamay niya ng damputin ng itak. Hindi na napigilan ni Neri ang sarili, kaya't buong lakas niyang itinarak yun sa nakahigang aswang habang sinusugod ito ni Jessa gamit ang buntot ng pagi. Tumatalsik pa ang dugo ng tareted na aswang nang itarak ni Neri ang patalim sa ulo nito. Biglang nabitiwan niya ang patalim dahil sa hindi makapaniwala na nagawa niya ang bagay na yun. Jess, self-defense lang ang ginawa ko, diba? Hindi ko gustong patayin siya. Oo, kailangan natin silang labanan dahil kung hindi natin gagawin yun, tayo naman ang papatayin nila. Nangingisay sa lupa ang aswang habang nakabaon pa ang patalim sa ulo nito. Niyakap ng mahigpit ni Neri si Jessa at humagulgol ng iyak. Jess, ayoko pa mamatay. Sorry sa mga nagawa ko sa'yo dati. Kung bibigyan ako ng pagkakataon na makaligtas dito, I promise na magbabago na ako. Makakaligtas tayo rito. Basta't sama-sama tayong lalaban. Hinila nila ang katawan ng tareted na aswang upang ikubli sa damuhan. Sa gayon ay hindi ito makita ng kanyang mga kasamahan.
Inalalayan nila si Justin upang makatayo. Nagkaroon ng sugat ang binata sa noo dahil tumama yon sa bato. Justin, kaya mo bang makabangon? Ayos lang ako, Jess. Daplis lang to. Huwag mo na akong alalahanin. Halika na, baka may makakita pa sa atin dito. Jess, may paparating na aswang! Nagtago sila muli sa damuhan kung saan kasamang bangkay ng aswang na kanilang pinaslang. Binunot ni Jessa ang patalim na bumaon sa noo nito. Nasisiguro nilang napatay na nila ang aswang dahil hindi na ito gumagalaw. Nakahinga sila nang lumagpas ang isang aswang sa kanilang pinagtataguan. Ngunit laking gulat ni Jessa nang biglang may humila at gusto siyang sakmalin. Bumangon ang aswang na inakala nilang kanilang napatay. Ganun na lamang ang pagsangga ng dalaga sa matatalim na mga ngipin nito. Kinuha ni Justin ang patalim mula kay Neri at paulit-ulit na hinahambalos ang lalaki. Batid nilang nahihirapan na rin ang aswang, ngunit gusto pa rin itong pumatay hanggang sa huling hininga nito. Biglang umilaw ang mutyang bato na kwintas ni Jessa. Mababanag ang takot sa mukha ng tareted na aswang at aligagang lumayo ito sa dalaga. Tinakpan nito ang kanyang mga mata at pumalaw habang nakatingala. Napansin nila na pasuray-suray itong napatras at hindi mapakali habang nangangapa sa paligid. Wari na bulag ito sa liwanag ng mutya. My gosh! Ano nangyayari sa kanya? Tila hindi nito nakikita si Justin na naroon sa kanyang harapan. Kaya walang awang tinabas ng binata ang leeg nito hanggang sa maputol. Ilang sandali pa'y huminto rin ang pag-ilaw ng mutyang bato ng water lily. Ito na siguro yung sinasabi ni Salug na kapangyarihan ng mutya. Jess, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Okay lang ako. Kaunting galos lang naman eh. Ilang sandali sumigaw si Neri nang biglang may humablot sa kanyang buhok at kinarga siya ng tareted na aswang palayo sa kanyang mga kaibigan. Tanaw nilang dinala ng aswang si Neri sa isang kuweba. Tangi ang sinag ng buwan lamang ang nagsisilbing liwanag sa madilim na paligid. Hindi nila magawang gamitin ang flashlight dahil mapapansin sila ng mga aswang na naroon. Sinusundan na lamang nila ang boses ni Neri habang humihingi ito ng tulong. May matatalim na mga stalagmites kaya sinikap ni Jessa na maputol ang isang naroon upang gawing sandata laban sa kanilang mga kalaban. Naririnig nila ang humahangos na mga tareted. Batid nilang nagkukubli lamang ang mga ito sa bawat sulok ng kuweba. Maya-maya'y umaalingaw-ngaw ang malakas na palahaw ng aswang kasabay ng pagtili ni Neri. Palakas ng palakas ang kabog ng dibdib ni Jessa. Wari niya'y pinatay na ng aswang si Neri, kaya't gusto niya rin itong patayin. Dali-dali niyang tinungo ang pinagmumulan ng tinig ng kaibigan. Subalit biglang may humablot sa kanya at tinakpan ang kanyang bibig. Jessa, ako to si Salug. Huwag ka na mag-alala pa. Ligtas si Neri. May mga aswang na nagkukubli malapit lang dito. Kasama ni nakahila mga kaibigan mong sina Rosie at Jeff. Ligtas sila nagtatago sa talayban. Napayakap ang dalaga sa binata bilang pasasalamat sa tulong nito. Hinawakan ni Salug ang kamay ni Jessa at inalalayan palabas ng kuweba. Sinenyasan nito si Justin na lumabas na rin. Ngunit laking gulat ni Jessa nang may mga kamay na humawak sa kanyang mga paa at hinila siya nito dahilan ng kanyang pagkatumba. Pinailaw ni Justin ang hawak niyang flashlight. Kitang-kita nila kung paano kaladkarin ng tareted na aswang si Jessa pabalik sa loob ng kuweba. Hoy! Ibalik mo siya! Ibalik mo siya rito! Sinugod ng mga tareted na aswang sina Justin at Salug. Pangising tumalon ng tareted na aswang sa dalawang binata. Hinahataw nito ng patalim si Justin, ngunit malakas siyang tinadyakan ni Salug dahilan na napasandal ito sa gilid ng kuweba. May nakausling matulis na bato kaya't natusok ang mata ng aswang dahilan ng malakas nitong palahaw. Gamit ang patalim nito ay paulit-ulit na sinaksak siya ni Salug hanggang sa binawian ng buhay. Ilang sandali pa'y pumasok sa kuweba sina Lucas at Matt
nang marinig ang tinig ng kanilang mga kaibigan. Bitbit ang sanga ng kahoy ay nilabanan nila ang mga tareted na aswang. Sa tuwing matatama ng mga ito ng liwanag ng flashlight sa mata, ay napapatras sa mga aswang. Kahinaan nila ang direktang liwanag na tumatapat sa kanilang balintataw. Baka may mga pailaw pa kayo dyan. Tinanong ni Justin ang dalawang kaibigan kung may dalang flashlight ang mga ito. Agad na kinuha ng dalawa ang dala nilang flashlight sa kanilang bag at pinailaw yun. Napapayuko ang mga tareted na aswang sa tuwing natatama ng liwanag ang kanilang mga mata. Gayon na lamang ang galit ng mga aswang dahil hindi nila magawang sugurin ang lubusan ng mga binata. Nagkaroon ng pag-asa ang mga binata na matalo ang kanilang mga kalaban. Patakbong tinungo ni Salug ang tareted na aswang na tumangay kay Jessa, habang ang tatlong binata ay patuloy na nakikipaglaban sa mga tareted na aswang. Nakadampot ng buto si Jessa, kaya't inihagis niya yun sa aswang na kumakaladkad sa kanya. Natamaan ito sa batok, kaya't pansamantalang napahinto ito sa paghila sa kanya. Ilang sandali may nakapasang bato, kaya't ibinato niyang muli sa mukha nito. Narinig niya ang tunog ng bato na sumapul sa pisngi ng lalaki. Sa galit nito ay inambahan siya nitong sasaksakin ng patalim. Ngunit malakas niyang tinadyakan ang aswang, dahilan para makawala siya mula sa pagkakahawak nito. Luluray-lurayin ko yung katawan mo! Matapang ka? Pwes, sasabihin ko sa'yo na wala ka ng kawala! Muli siyang hinila ng aswang patungo sa ilalim na bahagi ng kuweba. Malalim ang parte ng tubig doon. Habol hininga si Jessa sa tuwing nilulublob ng aswang ang kanyang ulo sa ilalim ng tubig. Natatawa ito habang nakikita siyang nahihirapang huminga. Ilang sandali hindi magawang makaahon ng dalaga dahil pinipigilan siya ng aswang. Napangisi ang aswang na mapansing hindi na gumagalaw ang kanyang biktima. Wari niya ay tuluyan na itong nalunod. Mahigit 5 minutong hindi nakaahon si Jessa mula sa tubig. Kaya nasisiguro ng tareted na aswang na patay na ang dalaga. Biglang umilaw ang suot na kwintas ni Jessa. Maya-maya'y iminulot niya ang kanyang mga mata at hinawakan sa braso ang tareted na aswang na pumipigil sa kanyang ulo. Buong lakas niyang hinila ang aswang pababa sa tubig. Sinisipa niyang tareted na aswang upang siya'y mabitiwan ito. Ngunit patuloy siya nitong pinipigilan na makaahon. Mga 10 minuto silang nanatili sa ilalim ng tubig. Naramdaman niyang lumuluwag na ang pagkakahawak ng aswang sa kanya. Wari niya ay tuluyan na itong nalunod. Hindi mawari ni Jessa kung bakit nakahinga siya sa ilalim ng tubig. Ilang sandali umahon siya kasabay ng pagkinang ng mutyang bato ng water lily. Naanino niya ang patalim ng tareted na aswang, kaya't dinampot niya ito. Napansin niyang may lumabas mula sa sulok ng kuweba, kung kaya't hinataw niya ito ng patalim. Sige, lumapit ka! Sisiguraduhin kong puputulin ko yung ulo mo! Walang sino man ang makakatakas sa lugar na ito! Kahit anong gawin mo, mabubulok ka lamang dito kasama nila! Itinuro nito ang mga kalansay at mga naagnas na mga bahagi ng katawan ng bangkay sa loob ng kuweba. Pahiwatig na marami na silang nabiktima. Inagaw nito ang patalim sa dalaga. Ngunit laking gulat nito nang biglang lumakas ang liwanag na nagmumula sa mutyang bato ng water lily. Tinakpan nito ang kanyang mga mata dahil sa hindi makayanan ng liwanag. Ganon din ang ginawa ng iba pang mga tareted na aswang na gustong lumapa sa dalaga. Nagkaroon ng pagkakataon sina Salug at ang mga kasamahan nito na paslangin ng mga aswang na kanilang kalaban. Nagpagulong-gulong sina Salug at ang tareted na aswang. Sinaksak siya ng binata ng paulit-ulit sa dibdib. Sumisirit pa ang malapot na dugo nito. Pasinok-sinok itong kumapit sa damit ng binata hanggang sa binawian ito ng buhay. Salamat dito, Salug. Niligtas nito ang buhay ko mula sa pagkalunod at malabanan ng mga aswang. Halika na, lumabas na tayo bago pa tayo maabutan ng iba. Hawak kamay nilang tinahak ang daan palabas ng kuweba. Tinulungan nila sina Justin, Matt at Lucas sa mga kalabang aswang.
Napangiti ang magkakaibigan na makitang humandusay ang kanilang mga kalaban nang saksakin nila ang mga ito. Bagamat ang kanilang kasiyahan ay pansamantalang napawi. Paglabas nila ng kuweba ay bumungad sa kanilang paningin ang lider ng mga tareted na aswang. Nabihag si Kahel. Sino may tangan ng mutyang umiilaw? Ibigay mo sa akin, kapalit ang buhay ng batang ito. Kung hindi mo ibibigay, hindi ako magdadalawang isip na gilitan siya ng leeg. Umalingaw-ngaw ang tinig ng aswang sa paligid. Napasulyap si Jessa kay Salug habang napapaluha. Tinanggal ni Jessa ang kwintas upang ibigay sa aswang. Huwag mong ibigay sa kanya. Traidor ang mga aswang na yan. Hindi sila tumutupad sa pangako. Ngunit papatayin niya si Kahel. Ang sobrang kabaitan mo ang siyang magpapahamak sa'yo. Eh ano nang gagawin ko? Sige, akin na. Ako nang bahala sa kanya. Tama na yung satsat. Ibigay mo na sa akin ang mutyang yan. Sandali! Hindi ba't ikaw yung mahilig sa magaganda? Balingkinitan at maganda ang hubog ng katawan? Maaari mo kong angkinin at pabayaan mo na lamang silang umalis. Mamuhay tayo rito na tayong dalawa lang. Napalingon ng aswang kay Neri. Mapapansin sa mukha nito ang pagkahumaling sa dalaga. Hinubad ng dalaga ang damit at tanging bikini na lamang ang suot nito. Hoy Neri, anong ginagawa mo? Hayaan niyo na lang kami rito. Gusto ko siya makasama habang buhay. Totoo ba yung sinasabi mo? Gusto mo kong makasama? Oo naman. Basta pakawala mo yang si Kahel. Sige, lumapit ka. Kung totoong sasama ka sa akin, magandang dilag. Nanginginig ang katawan na lumapit si Neri. Unti-unting lumuwag ang pagkakasakal ng aswang kay Kahela at itinulak niya ang binatilyo palayo at hinablot ang dalaga. Namilog ang mga mata ni Jessa nang yakapin ang lider ng mga tareted na aswang si Neri. Mababanag sa mukha nito na nagustuhan nito ang dalaga. Inilabas pa nito ang dila at dinilaan sa pisngi si Neri. Halos madawal siya sa ginagawa ng aswang. Sinenyasan niya si Salug na ihagis sa mutyang bato ng water lily patungo sa kanya. Sinalo niya yun. Ilang sandali bigla yung lumiwanag, kaya't naggalit ang aswang nang ilapit yun ni Neri sa kanyang mga mata. Pilit nitong inilalayo ang mutya ng water lily dahil nahihirapan siyang makakita. Lingid sa kaalaman ng aswang na hawak ni Neri ang buntot ng page na ibinigay ni Jessa. Paulit-ulit siyang hinampas ng dalaga. Tumakbo ang kanyang mga kasamahan upang tulungan siyang sugurin ang lider ng mga tareted na aswang. Yan ang kabayaran sa ginawa mo sa akin, hayop ka! Ang baho at lansa ng hininga mo! Never ako magkakagusto sa pangit na katulad mo! Pinagtulungan nilang saksakin ang patalimang lider ng tareted na aswang. Kumuha ng malaking bato si Jessa at binagsak yun sa naghihingalong aswang. Malakas na palawang pinakawalan nito nang bumagsak ang bato sa kanyang ulo. Siguraduhin ninyong patay na yan! My gosh! Ayoko mabuhay pa yan! At pag nasaan ang katawan ko, over my dead body! O sige na, magbihis ka na. Sakaling bumangon pa yan. Niyakap ng mahigpit ni Jessa si Neri dahil sa ginawa nitong pagligtas sa buhay ni Kahel. Kahit anumang nagawa nitong pagkakamali noon, ay sinika pa rin niyang gumawa ng tama. Maraming salamat, Neri. Hindi ko sukat akalain na kaya mong ibuwis ang iyong buhay para sa kapakanan ng iba. Buisit na aswang yan! Super yucky talaga, girl! He kissed me! My gosh! Sobrang baho ng hininga niya. Akala ko nga mamamatay na ako eh. Nandidiring pinahid niya ang malagkit na laway sa kanyang pisngi. Sabay na naduwal. Napangiti si Neri sa reaksyon ng kaibigan. Paano ba yan? Hindi mo na malilimutan ang moment na yon. Siguro yun ang pinakamalupit na halik na naranasan mo. Che, isa ka pa! Salug, saan naman na tayo pupunta ngayon? Baka may mga aswang pa sa paligid. Uuwi na tayo. Ngunit kailangan pa rin natin maging alerto at magmasid sa paligid. Ilang sandali pa'y may narinig silang kaluskos.
Hinanda ni Matt at Lucas ang patalim upang suguri ng mga aswang. Ngunit bahagya silang napatras sa kanilang kinatatayuan nang lumabas ng talahiban sina Jeff at Rosie. Tumakbo si Jessa at niyakap ang kaibigan. Rosie, kumusta ka? May sugat ka ba? Napangiting umiiling-iling si Rosie at muli siyang niyakap habang umiiyak. Sabay-sabay nilang tinahak ang daan pabalik ng tribo ng mga higaw noon. Ikinuwento ni Rosie na may taong nagpakilala na isa raw itong katutubo na naninirahan sa kabundukan. Ipinaliwanag ng grupo ni Rosie ang tungkol sa dokumentary na kanilang gagawin. Kaya pumayag ang lalaki na sumama sila sa lugar ng mga katutubo. Doon mismo sa kuweba. Hindi nila alam na kuta yon ng mga aswang. 3 araw na silang naroon. Nauna silang maglakbay kaysa sa grupo ni Jessa. Maliban kina Rosie, ay may ibang kabataan pa itong bihag. Kitang-kita nila kung paano lapain at pagsaluhan ng mga laman ng mga ito. Kung magugustuhan nila ang mga babae, ay pinagsasamantalahan muna ng mga tareted na aswang bago tadtarin ang mga katawan upang gawing pagkain. Hindi nakaligtas sa kamay ng mga aswang sina Marie, Liam at Paul. Naunang pasalangin sina Paul at Liam dahil nanlaban umano ang dalawa. Halos mamao sa kaiiyak si Rosie habang ikinukwento ang masaklap na pangyayari sa kanyang mga kaklase. Pwede ba magpahinga muna tayo? Pagod na ako eh. O sige, magbubukang liwayway na naman. Nagugutom na nga ako eh. Maghanap muna tayo ng pagkain. Siguro marami naman ditong mga ligaw na prutas. Dumito na kayo. Kami na ni Kahel ang maghahanap. Nagpahinga ang magkakaibigan habang hinihintay ang pagbabalik nila sa Lug at Kahel. Ngunit kalahating oras na hindi pa bumabalik ang dalawa. Kinabahan si Jessa kaya't pinagsabihan niya ang mga kasamahan na baka may masamang nangyari na sa magkapatid. Justine, maaari mo ba akong samahan upang hanapin si Kahel at Salug? Nag-aalala na kasi ako sa kanila eh. Sige, nandito naman sina Matt at Lucas para samahan sina Rosie. Paano ako? Iiwan niyo ako? Hindi ako papayag. Sasama ako. Dumito ka na lang. May sugat ka. Baka mapano ka pa. Concerned yan? O gusto mo na namang masolo si Jessa? Just shut up, okay? Kung ano-ano na naman ang iniisip mo. Para walang away, lahat na lang tayo maghahanap sa magkapatid. Sa daan ay may naaanino ng mga patak ng dugo ang magkakaibigan. Sinundan nila yon hanggang sa mapadpad sila sa kasukalan. Maya-maya'y nagulat sila nang biglang may humablot kay Neri at sinabunutan ng dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Jessa nang makita ang babaeng aswang na paika-ika at galit na sinasaktan si Neri. Nagpagulong-gulong ang dalawa sa damuhan kaya't patakbong sinundan sila ng magkakaibigan. Ganun na lamang ang paghingi ng saklolo ni Neri sa mga kasama. Dahil bumabaw ng matatalim ng mga kuko ng babaeng aswang sa kanyang braso at tagiliran. Tama na! Nasasaktan ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Isa kang haliparot! Dahil sa kalibugan mo'y namatay ang mahal ko! Kaya't ipaparamdam ko sa'yo ang nalalapit mong kamatayan! Anong pinagsasabi mo? Bitiwan mo ko! Nasasaktan ako! Iniuntog-untog ng aswang ang ulo ni Neri sa lupa at paulit-ulit na sinasampal habang nakadagan sa dalaga. Ganun na lamang ang pagsangga ni Neri gamit ang kanyang mga braso. Nanginginig ang dalaga nang makitang inilabas ng aswang ang matatalim ng ngipin nito upang siya'y sakmalin. Ngunit bago pa man lumapat ang mga ngipin nito sa dalaga, malakas na itinarak ni Jessa ang patalim sa leeg ng babaeng aswang. Sa tulong ng mutya ng water lily, ay nakapagbibigay yun ng leksi sa taong may tanga nito. Maging si Jessa ay hindi makapaniwala sa lakas na nananalaytay sa kanyang katawan. Walang awa niyang tinabas ang ulo ng babaeng aswang na nakadagan sa kaibigan. Sumigaw pa si Neri nang mahulog sa kanyang harapan ang ulo ng aswang na dilat ang mga matang nakatingin sa kanya. Oh my gosh! Ilayo niyo sa akin yung nakakadiri! Pumalahaw ng iyak ang dalaga
at dali-daling bumangon. Malalim ang mga sugat niya sa braso, kaya't kinakailangan na lapatan ng pangunahing lunas. Maya-maya'y dumating si Kahel at Salug, bit-bit ang mga saging. Nagulantang ang magkapatid nang makitang naputol ang ulo ng aswang. Nakilala ng dalawang babae na siyang madalas nilang nakakasalubong sa daan at naalala niyang huling nakausap ni Padre Lino bago ito namatay. Marahil ang babae niya nang naghahanap na mabibiktima ng kanyang mga kauri. Walang yung babaeng yan. Dahil sa kalibugan ko namatay raw ang kasintahan niya. My gosh! Sino papatol sa pangit na aswang na yun? Malay ko bang magjowa sila? Please tulungan niyo ako. Ang sakit ng mga sugat ko. Hindi na makayalan ni Neri ang lumakad, kaya't salitan sa pagkarga sa kanya sina Matt at Lucas. Narating nila ang talon, kaya't agad na nilinis ni na Jesse at Rosie ang mga sugat ng kaibigan. Mabuti na lamang ay palaging may dalang medicine kit si Jessa sa kanyang bag, kaya't agad na nalapatan ng antibiotic cream ang mga sugat ni Neri upang maiwasan ang impeksyon. Sumisikat na ang araw nang marating nila ang tirahan ng mga katutubong higaw noon. Malayo pa lamang ay sinalubong na sila ng mga ito at nag-alala sa kanilang mga itsura. Paano ba yan? Nasira na yung videocam dahil pinumpukpok ni Matt sa ulo ng aswang. Wala tayong masasubmit na documentary video. May pictures pa naman eh. Yung mga nakunan kong litrato, masasayang moments natin yun. Maaari naman nating isulat ang masasayang pangyayari kasama ang mga katutubong higay nun, diba? Kung paano nabuo yung pagkakaibigan natin dahil sa pagtutulungan at pagmamalasakit sa isa't isa. Kung maaari ay ibaon na lamang natin sa limot ang mga nangyaring masama. Masakit mang isipin ang pagpanaw ng ilan sa ating mga kaklase, ngunit wala na tayong magagawa pa. Tama ka, Jess. Kaya umpisa na natin ang masasayang alaala dito, kasama ng mga katutubo. Isinulat na magkakaklase ang masayang pamumuhay nila kasama ang mga higaw noon. Kung paano sila inasikaso ng mga ito. Maging ang masasayang larawan kasama ng mga katutubo, lalo na sina Kahel at Salug, ay isinama nila sa ginagawang magazine. Bagamat tikom ang bibig ng magkakaibigan tungkol sa mga kalansay at bangkay na natagpuan ng mga otoridad sa kuweba kung saan muntik na silang malapa ng mga tareted na aswang. Dahil sa pangakong ililibing nila sa limot ang masamang nangyari sa kanila. Natagpuan ng mga otoridad ang mga kalansay sa kuta ng mga aswang sa tulong ng mga katutubong napadpad doon. Wala na silang naabutang buhay at naninirahan doon. Ayon sa mga otoridad, pinaghihinala nilang mga rebelde ang bangkay ng mga tareted na aswang dahil hindi sila naniniwala na mga aswang ang mga yun. Malapit ang matapos ang proyekto nyo. Sana makita pa kitang muli, Jessa. Oo naman. Siguro kapag graduate na ako, babalik ako rito. Talaga ba? Hihintayin kong pagbabalik mo. Maaari ba kitang bisitahin sa inyo? May tiyahin kasi ako naninirahan sa Iligan. May pwesto siya sa palengke. Sa tindahan niya binabagsak ang mga gawa namin mga produkto. Pwede naman, ikaw ang bahala. Ito yung nakuha kong litrato natin. Inilagay ko yung address ko rito. Ang bilis naman. Nakakopya ka agad? Dahil sa teknolohiya, may camera na nakakaprint agad ng pictures eh. Pangako, bibisitahin kita sa inyo. Naku, huwag ka nang mag-abala pa ha, ang layo eh. Walang malayo sa pag-ibig. Basta kung mahal mo ang isang tao, gagawa ka talaga ng paraan para makita siya, hindi ba? Napapangiti si Jessa sa sinabi ni Salug. Ngunit lihim siyang napahanga sa binata dahil mula pa ng araw na magkita sila, maganda na ang pakikitungo nito sa kanila, lalong-lalo na sa kanya. Habang nanatili sila sa tribo, ay lubusan niyang nakilala ang pagkatao ni Salug. Nakapag-aral din pala ito sa bayan at nakatapos ng sekundarya dahil sa kanyang pagpupursige at kagustuhang matuto. Sumapit ang araw ng pag-alis ni Jessa sa tribo ng mga higaw noon. Mahigpit na niyakap ni Salug ang dalaga at nangakong pupuntahan si Jessa sa address na nakasulat sa likod ng kanilang larawan. Hindi kita makakalimutan. Itago mo yung mutyang bato ng water lily. Makakatulong yan sa'yo. At bilang alaala na rin mula sa akin. Salamat sa pagtanggap at pagtulong niyo sa amin.
Lalo na sa inyong dalawa ni Kahel. Hihintayin ko ang muli nating pagkikita. Tama na yung litanya, girl. Aalis na tayo. Magpaalam ka na sa Prince Charming mo. Napangiti si Jessa sa sinabi ng kaibigan. Kumakaway-kaway pa ito kina Salug at Kahel habang papalayo ang kotse na kanilang sinasakyan. Bit-bit ang masasayang alaala kasama ang mga katutubong higaw noon at ang masalimuot na pangyayari sa kuta ng mga tareted na mga aswang. Wakas.